Malalaman ninyo ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. I am not the healer. Jesus Christ living in me is the healer. He is the same yesterday, today, and forever. Kung hindi siya magdududa sa kanyang puso, sa halip, bagkos, mananampalataya siya ng sinasabi ng kanyang bibig ay mangyayari. In living in the last days, you have to ensure your eternity. Prepare for eternity. Taas natin mga kamay. Everybody declare, Jesus is alive. Jesus is my Lord. Jesus is Lord of my family. Jesus is Lord of my finances. Jesus is Lord of my beloved Philippines, my beloved country, and people. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palapakan natin ang Panginoon. Makakaupo na po ang lahat. Isang mapagpala muli at makasaysayang araw sa lahat po ng mga narito ngayon sa 24th anniversary ng Kaunlaran Chapter ng Jesus is Lord Church. Special greetings, of course. Congratulations kay Pastora Daisy Babiano sa kanyang matapat na paglilingkod sa Panginoon. Ipinagpatuloy niya ang simula ng kanyang mahal na asawang umuwi na sa langit, si Reverend Pastor Roding Babiano, at sa lahat ng bawat isa sa inyo. Palakpakan natin ang Panginoon. Yes, Lord. Okay, punta po tayo sa theme ng inyong anibersaryo. Ano po ang sabi rito? Thanks be to God. He gives us the victory through our Lord Jesus Christ. 1 Corinthians 15, verse 57. Listen carefully, please. Walang taong mabubuhay sa balat ng lupa na magkakaroon ng tunay at kumpletong tagumpay sa buhay kung hindi sa pamamagitan ni Hesukristo. Marahil ang isang tao ay magiging milyonaryo, bilyonaryo, napakayaman. Marahil ang isang tayo maging sikat na artista, sikat na politiko, sikat na professional, subalit hindi kumpleto ang kanyang tagumpay kapag hindi niya nakamit ang tagumpay sa pamamagitan ni Hesukristo. Tingnan po natin yung 1 John chapter 5, verse 4. For everyone born of God overcomes the world. This is the victory that has overcome the world, even our faith. Ano po ang unang susi para maging victorious, para maging mapagtagumpay ang ating buhay sa mundong ito na magulo, sa magulong sanlibutan? Anong unang-unang hakbang? Born of God. Everybody say, born of God. Born of God. Pag pinag-aralan ninyo ang salitang born of God, sa ibang talata sa Biblia, born from above. Born from above. Sa isang simpleng salita, ito yung sinabi ni Jesus sa John 3:3, unless a man is born again, he cannot see the kingdom of God. Maliban ang isang tao ay maipanganak na muli, hindi siya makakasilip man lang o makapapasok sa kaharian ng Diyos. Ang born again or born of God or born from above, isa pong ibig sabihin. Yung tayo po ay ma-born again spiritually. Hindi physically, spiritually. Yung naka-welding, nakabagkit na original sin sa ating puso't kaluluwa
ay matanggal. Naka-welding po yun. Kailangan matanggal yun. Ang pantanggal doon ay born again experience. Kapag nakilala natin si Jesus sa Bibliang paraan na nagkatawang tao mula sa anyong Diyos, namatay sa krus ng Kalbaryo at the age of 33, itinigis ang kanyang banal na dugo na walang original sin, walang bahid kasalanan, at matapos ilibing ay nabuhay na maguli, at matapos ang 40 araw na magpakita sa kanyang 500 disipulo ay bumalik sa langit at nangako na siya'y babalik na muli, yung tinatawag na second coming ni Jesus. Kapag ang tao po'y naintindihan ang pagkakatawang tao ni Jesus mula sa anyong Diyos, ang kanyang pagkamatay sa krus ng Kalbaryo, ang kanyang pagkabuhay na maguli, ang tatlong elemento ng gospel of salvation of Jesus Christ. Romans chapter 1 verse 16, Saint Paul said, I am not ashamed of the gospel of Christ, for this is the power unto salvation to those who believe it. Kapag naintindihan natin ang sangkap ng gospel of salvation ni Jesus, ang kanyang pagkakatawang tao at mamatay sa krus ng Kalbaryo, the death, the burial, and the resurrection. Pag tinanggap natin si Jesus bilang tunay na tagapagligtas, bilang tunay na Panginoon, at bilang tunay na Diyos na nagkatawang tao, huhugasan tayo ng banal na dugo ng Panginoong Yesus. Listen carefully, please. Walang dugo sa langit, walang dugo sa lupa na may kapangyarihang maghugas at mag-alis ng kasalanan ng tao, maliban sa banal na dugo na itinigis ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Sumapi man ang tao sa lahat ng relihiyon, magpabinyag man sila sa tubig, lahat ng yan ay basura kapag hindi nila naranasan ang born-again experience. Kaya sinabi ni Jesus, unless a man is born again, he cannot see the kingdom of God. John 3:3. Magmiyembro man ang lahat ng tao kahit dito sa Jesus is Lord Church na walang itinataas na reliyon, kundi sa Jesus, sa impyerno pa rin ang bagsak. Ang kailangan natin ay maranasan natin ang benefits of Calvary. Kailangan makapunta tayo vicariously doon sa krus ng Kalbaryo. Kailangan maunawaan natin ang napaka-supreme sacrifice na ginawa ng ating Panginoong Yesus. At nang sa ganon, makapanampalataya tayo sa Kanya. Magawa nating ipagtiwala ang ating buhay at buhay na walang hanggan sa Kanya. May suko natin ang ating buhay sa Kanya. At pag tinanggap natin siya bilang tunay na Panginoon at tagapagligtas, hallelujah! Ang sabi ng banal na kasulatan, thanks be to God who gives us the victory through Christ Jesus. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Pag tinanggap natin si Jesus bilang tunay na Panginoon tagapagligtas, ang ibig sabihin no, naiintindihan natin, naunawaan natin ang supreme sacrifice ni Jesus. Siya na walang kasalanan ay ginawang kasalanan upang kayo at ako na makasalanan ay maging katwiran ng Diyos. 2 Corinthians 5:21. Wala siyang kasalanan nung siya'y mamatay sa krus ng Kalbaryo. Inako niya ang lahat ng kasalanan ng buong lahi ng tao mula kay Adan hanggang kasalukuyan, hanggang sa susunod na sali ng lahi na ipapanganak pa, lahat ng kanilang kasalanan, inako na ni Jesus sa cross of Calvary. Kaya nung siya ay mamamatay na sa krus ng Kalbaryo, malapit na ang mahal na araw, nire-review ng Christendom sa buong mundo ang last 7 words. At isa sa mga last words, sabi ni Jesus, Ama, bakit mo ako pinabayaan? Nasaan yung tao si Jesus? Hindi siya matingnan ng kanyang amang Diyos sa langit. Ang sabi ng iba, naaawa marahil ang Diyos Ama
kay Jesus. Ang tunay na malalim na dahilan, bagamat naaawa siya, ang tunay na malalim na dahilan na hindi niya matingnan ang kanyang kaisa-isang bugtong na anak na walang kasalanan ay idinagan sa kanyang lahat-lahat ng kasalanan ng lahi ng tao. Wala siyang kasalanan ay ginawang kasalanan. 2 Corinthians 5:21. Everybody read. God made him who had no sin to be sin for us, so that in him we might become the righteousness of God. Si Jesus na walang kasalanan ay ginawang kasalanan sa krus ng Kalbaryo. Inako niyang lahat ang kasalanan ng lahat ng tao. Siya ang tumubos sa pagkakaimbargo ng lahi ng tao ni Satanas. Naimbargo tayong lahat, tinubos tayo. Ang pantubos ni Jesus ay hindi pera, hindi ginto't pilak. Yung buhay niya, yung dugo niya, yung buhay niya na dumadaloy sa kanyang dugo na walang bayad kasalanan na dumaloy sa krus ng Kalbaryo. Kaya yon ang dahilan at hindi siya matingnan ng Diyos Ama nung siya naghihingalo sa krus ng Kalbaryo. Kaya sabi ni Jesus, Ama, bakit mo ako pinabayaan? Naghari ang pagka-human ni Jesus. Pero alam natin, mangyari ang kalooban mo at hindi ang akin, sabi ni Jesus sa Garden of Gethsemane. Kaya si Jesus walang kasalanan, ay naging kasalanan upang kayo at ako na ipinanganak sa kasalanan ay magawang katwiran ng Diyos kay Kristo Jesus. Palakpakan natin ang Panginoon. Siya na walang sakit. Wala siyang sakit. Malusog ang katawan ni Jesus. Doon sa krus ng Kalbaryo, Isaiah 53 verse 5, He was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquities. Surely He bore our sorrows, or the chastisement of our peace was laid upon Him. By His stripes, we are healed. Wala siyang sakit, subalit siya ay binugbog dahil sa ating kasalanan. Siya'y nasugatan dahil sa ating kalikuan. At inako niya ang ating kapayapaan. Siyang nagbayad. The chastisement of our peace was upon Him. And by His stripes, with His stripes, we are healed. Kaya kayo at ako ay may karapatang gumaling sa sakit. Sapagkat si Jesus Christ ang ating healer. He is Jehovah Rapha. Siya ay nasugatan. Tinaglay niyang lahat ang sakit sa kanyang katawan. 49 stripes o 39 stripes, sabi ng Bible. Lahat ng klase ng sakit, kasama ng cancer, sakit sa puso, pagkabulag, lahat ng uri ng sakit ng lahi ng tao, idinagan sa Kanya. Tiniis niya, natanggaping lahat ang sakit karamdaman. Mapalaya lang niya ang lahi ng tao sa sumpa ng sakit at karamdaman. At sa kanyang latay, ikaw at ako ay tumanggap ng kagalingan. Palakpakan natin ang Panginoon. Iniligtas pa tayo ng Diyos na nagkatawang tao sa sumpa ng kahirapan, the curse of poverty. Kaya maraming tao nagtatrabaho araw at gabi, hanggang ang gabi ginagawang araw, hanggang sa tumanda, nakalubog pa rin sa utang at nakalubog pa rin sa hirap. Bakit? Hindi nila naintindihan, meron silang minana at sila'y tagapagmana ng kayamanan at kasaganaan sa buhay. 2 Corinthians chapter 8 verse 9, For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, yet for your sakes, He became poor, that ye through His poverty, ye might be rich. Wow! Siya na mayaman sa lahat, kamanggagawa ng Diyos Ama at Diyos Espiritu Santo ng buong sansinukob ng langit at lupa, the entire universe.
Jesus is co-creator of God the Father and God the Holy Spirit. John chapter 1 verse 3, makikita niyo ron. And even in the book of Colossians, co-creator siya ng God the Father, God the Son. Napakayaman niya. Nung magkatawang tao'y naging dukha, naging mahirap, upang sa kanyang kahirapan, kayo at ako ay magkaroon ng kayamanan. Ano ang sabi ng 3 John 2? My dear friend, I pray that you may enjoy good health, that all may go well with you, even as your soul is getting along well. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Tagumpay sa lahat ng klase ng problema. Balik natin tayo doon sa correlated verse ng 1 John chapter 5, verse 4. Dalawa ang susi na nakalagay dito sa 1 John 5:4 para magkaroon tayo ng victorious living. Una, ma-born again tayo or born of God. Simple lang. Tanggapin natin si Jesus bilang tunay na tagapagligtas at Panginoon at Hari at Diyos ng ating buhay. Matapos tayong magtika at magsisi ng kasalanan, kumpisal natin ang lahat ng ating kasalanang namana kay Adan, namana sa mga ninuno at magulang, mga kasalanang nagawa sa isip, salita at gawa, mula nung tayo ay magkaisip, mula sa pagkabata hanggang kasalukuyan. If we confess our sins to Jesus, He is faithful and just to forgive us and cleanse us from all our unrighteousness. 1 John 1:9. Pagkatapos noon, papasukin natin si Jesus sa puso natin. Lord, pumasok ka sa aking puso, tinatanggap kita bilang tunay na Panginoon at sariling tagapagligtas. Matapos tayong hugasan ng banal na dugo ni Jesus sa lahat ng kasalanang naman at nagawa, papasok ang kanyang Holy Spirit sa ating puso. Ang ating espiritu na patay sa kasalanan dahil minana na kasalanan kay Adan ay biglang-bigla regenerated, made alive, born again. Pag pumasok si Jesus sa ating puso, bibigyan tayo ng Diyos ng karapatang maging anak ng Diyos. Immigration paper, we will be a citizen of heaven. Are you not happy to be a citizen of heaven? Yung citizenship sa Amerika, baliwala yun. Citizenship sa Canada, baliwala yun. Pinakamahalagang citizenship ay citizenship in heaven. Yung bigyan tayo ng karapatang maging anak ng Diyos, yan chapter 1, verse 12. At sapagkat tayo anak ng Diyos, pwede tayong pumasok sa private room ng ating Diyos sa langit. Sa ating pananalangin, we can enter into the inner chamber of our God the Father. Kapag ikaw ay anak ng magulang mo, may karapatan kang pumasok sa lahat ng kwarto ng bahay nyo. Yung bang kapitbahay ninyo, anak ng kapitbahay nyo, papasok sa bahay nyo, pwedeng magbukas ng refrigerator pag nagugutom nang hindi nagpapaalam sa may-ari? Hindi. Pero kapag kayo anak, magpapaalam pa ba kayo? Tatay, nanay, nagugutom ako, pwede bang buksan ko ang refrigerator at hahanap ako ng pagkain? Hindi na kailangan yun. Bakit? Anak eh. Bilang anak. Maraming tao tumatawag sa Diyos ng ama namin, nakikiama, hindi naman anak. Pero pag tinanggap natin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, John chapter 1 verse 12, huwag niyong kakalimutan, bibigyan tayo ng right to become children of God. Magiging anak tayo ng Diyos. Amen. Ano ang consequence pag naging anak tayo ng Diyos? What is the consequence? 1 John chapter 5 verse 11. 1 John chapter 5 verse 11 and verse 12. Everybody read with understanding. This is the testimony. God has given us eternal life, and this life is in Protestantism. This life is in religion. And this life is in His Son. Verse 12, He who has the Son, referring to Jesus, has life. He who does not have the Son of God does not have life. Ngayon po, yung huli, balik tayo sa 1 John 5:4.
1 John 5:4, hindi ko muna born again ka na automatic na ikaw ay yayaman. Listen carefully please, bago ako magwakas. Hindi ko mo ikaw ay na born again automatic, matagumpay ka na. Hindi ko mo na born again ka automatic, mawawalan ka na ng sakit. Nasa position ka lang to experience the promised land. Pag na-born again ka, anak ka ng Diyos, may karapatan kang tanggapin ang mga mamanahin ng anak sa magulang. Hindi mo matatanggap ang mamanahin mo sa iyong magulang if you do not assert your authority as children of the living God. Kaya ang liwanag ng sinabi, for everyone born of God or born again overcomes the world. This is the victory that has overcome the world, even our faith. Even our faith. Everybody say, faith. 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 Na born again ka dahil nagkaroon ka ng faith for salvation. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, whosoever believeth on Him should not perish but have everlasting life. Nagkaroon ka ng everlasting life. Nagkaroon ka ng born again. Nagkaroon ka ng buhay na walang hanggan. It is not automatic. It is not automatic na mararanasan mong complete victory. You have to develop your faith life. You have to develop your faith life. Anong gusto nyo sa Diyos? Tandaan ninyo. Hebrews chapter 11 verse 6, it is impossible to please God without faith. Sinabi ng Mark 9:23, nothing is impossible to those who believe. Sinabi ng Luke 18:27, those things which are impossible with men are all possible with God. Sinabi ng Isaiah 66 verse 1, the heaven is my throne and this earth is just my footstool. Sinabi ng Diyos sa Jeremiah 32 verse 27, I am the God of all flesh, is there anything too hard for me to do? Kailangan natin ng salvation. Develop your faith for salvation for you and for your family. Kailangan natin ng healings. Develop the faith for healings. Hanapin ninyo mga scriptures sa healing. Exodus 15:26, I am the Lord that healeth thee. Exodus 23 verse 25, I will take away sickness from the midst of thee. Isaiah 53 verse 5, He was wounded for our transgressions, bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was laid upon Him. By His stripes or by His wounds, we are healed. God sent His word and healed them and saved them from their destruction. Psalm 107 verse 20. Pinadala ng Diyos ang kanyang salita at pagkatapos pinagaling ang mga may sakit. The Word of God is a medicine. Proverbs 4, verse 20 up to verse 22. My son, including daughter, my son, attend to my words. Incline your ears unto my sayings. Do not let them to depart from your eyes. Keep them in the midst of your heart. For they are life, so a life for those who find them. And they are health or medicine to your flesh. Ang salita po ng Diyos ay gamot sa sakit. Kaya sinabi ni Jesus sa John 6:63, the words that I speak to you are spirit and they are life. Develop the God's kind of faith. Hallelujah. Do you know you are more than conqueror through Christ Jesus who loves you? Romans chapter 8 verse 37. You are more than conqueror through Christ Jesus who loves you. Sa Bible, may sinabi sa John 15 verse 5, apart from me, you can do nothing. Kung okay hiwalay sa inyo, wala kayong magagawa. Gaano man kayo karunong, wala kayong magagawa kung okay hiwalay sa inyo. But, you can do all things through Christ Jesus who strengthens me. Philippians 4:13. Palapakan natin ang Panginoon. Tumayo tayong lahat, sandali. Patuloy nating palapakan ang buhay na Diyos. Amen, Lord. God inhabits the praises of His people. Thanks be to God who gives us the victory
through the Lord Jesus Christ. Amen. We will sing one song before I pray. Mananalangin po ako para sa inyong pangangailangan, pastoral prayer. Pero siguraduhin natin na walang hadlang sa pananalangin. Ang sabi ng Diyos sa Isaiah 59 verse 1 and verse 2, ang aking kamay ay hindi mahikli upang hindi ko maabot kayo. Ang aking tenga hindi sarado upang hindi ko marinig ang inyong mga dasal at pananalangin. Subalit, ang inyong mga kasalanang naman at nagawa ang dahilan kung bakit nakatago ang aking mukha sa inyo at hindi ko maring sagutin ang inyong pananalangin. Kasalanan ay hadlang sa pagsagot ng Diyos sa ating dasal at pananalangin. Pero may magandang balita ako sa inyo. Kapag si Jesus Christ ay tinanggap natin sa puso natin bilang tunay na Panginoon at tagapagligtas, papasok ang kanyang Holy Spirit sa ating puso't buhay. At sinabi ng 1 John chapter 4 verse 4, He who is in you is greater than he who is in the world. Hallelujah. At bibigyan tayo ng Diyos ng proteksyon. Whatever you ask in my name, I will do it. Sabi ni Jesus sa John 14 verse 14, anything you ask in my name, I will do it. John 14 verse 14. Hallelujah. And God is not a man that He should lie. Naramdaman ko po ang puso ng Diyos. Ang bawat isa sa inyo, mahal ng Panginoon. Merong mabigat na problema sa ating kalagitnaan. Ang iba sa inyo may problema, maliit-liit na problema. Ang iba mabigat ang problema. Tandaan po natin ang sabi ng Diyos. Bilang na bilang ng Diyos ang buhok sa ulo ng bawat tao sa balat ng lupa. Ibig sabihin, kilala ka ng Diyos. Mahal ka ng Diyos. Namatay ang kanyang bugtong na anak para sa iyo at sa akin. Kung nagawa niyang isakripisyo at ibigay sa iyo at sa akin, ihandog sa iyo at sa akin ang kanyang bugtong na anak, ano't hindi niya may bibigay ang lahat ng iyong kailangan nang walang bayad na kasama-sama niya. Romans chapter 8 verse 32, God did not spare His own Son, but gave Himself for you and me. Will He not give all things to you freely with Him? When we hear the Word of God, when we hear the promises of God, claim them for you. At ang Diyos ay gagawa ng himala. Amen? So, magpahugas tayo sa dugo ni Jesus. Ialay natin muli ang ating buhay sa Kanya. Iniaalay ko. Pinakamatamis sa pandinig ng Diyos, yung tayo nagsusurrender ng ating buhay sa Kanya. I surrender all. Sa Tagalog muna, iniaalay ko. Sing it prayerfully for the glory of God. Sing it with faith for the glory of God. Ang lahat sa iyo, Kristo. Ang lahat sa Iniaalay ko. iniaalay ko. In English, I surrender all. Surrender all. I surrender all. I surrender all. All to Thee, my blessed Savior. To Thee, my blessed Savior, I surrender all. In Tagalog, one more time, in Tagalog, iniaalay ko. Iniaalay ko. Maging kayong sumusubaybay sa television program na ito. Iniaalay ko. Ang lahat sa iyo, Kristo. Ang lahat sa iyo, Kristo, iniaalay ko. Buhay sa iyo. Habang tayo nakayukod nakapikit,
Itaas nating lahat ang ating kamay sa Panginoon. Sumunod kayo sa maikling panalangin ito. Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, ako'y tunay na sumasampalataya sa iyo. ako'y tunay na sumasampalataya sa iyo. Nagtitiwala, Nagtitiwala, nananalig, tunay kang bugtong na anak ng Diyos. tunay kang bugtong na anak ng Diyos. Nagkatawang tao ka. Nagkatawang tao ka. Namatay ka sa krus ng Kalbaryo Namatay ka sa krus ng Kalbaryo. dahil sa aming mga kasalanan. Dahil sa aking mga kasalanan. Inako mo ang aming mga kasalanan. Inako mo ang aming mga kasalanan. Inako mo ang lahat ng aming karamdaman. Inako mo ang lahat ng aming karamdaman. Pati na ang aming mga kahirapan. Pati ang aming mga kahirapan. Dumaloy ang banal mong dugo Dumaloy ang iyong banal na dugo na walang bahid na kasalanan. walang bahid kasalanan. Nabuhay kang maguli Nabuhay kang magmuli. at ngayon ay buhay na At Diyos. ngayon ay buhay na Diyos. Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, patawarin mo po ako patawarin mo po ako sa lahat-lahat ng kasalanan sa lahat-lahat ng kasalanan na mana at nagawa na mana at nagawa mula pa sa aking pagkabata mula pa sa aking pagkabata hanggang kasalukuyan. hanggang kasalukuyan. Pumasok ka sa aking puso. Pumasok ka sa aking puso. Tinatanggap kitang tunay Tinatanggap kitang tunay bilang Panginoon, bilang Panginoon, bilang Diyos, bilang Diyos, bilang tagapagligtas bilang tagapagligtas ng aking buhay. ng aking buhay. Puspusin mo po ako Puspusin mo po ako ng banal mong espiritu, ng banal mong spirito, ng iyong kabanalan, ng iyong kabanalan, ng iyong katwiran. ng iyong katwiran. Puspusin mo ako Puspusin mo po ako ng iyong karunungan, ng iyong karunungan, ng iyong kapangyarihan. ng iyong kapangyarihan. Tulungan mo akong mabuhay Tulungan mo akong mabuhay sa gitna lamang ng iyong kalooban. sa gitna lamang ng iyong kalooban. Naglilingkod sa iyo Naglilingkod sa ng iyo buong ng katapatan buong katapatan hanggang sa iyong pangalawang pagbabalik hanggang sa iyong pangalawang pagbabalik dito sa lupa. dito sa lupa. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Iniaalay ko sa iyong lahat Inaalay ko sa iyo ang ang lahat, aking buhay. ang aking buhay. Ako muna po ang mananalangin. I'm being led by the Lord to sing one more song. Alam kong may magagawa ang Diyos. A song of faith. Alam kong may magagawa ang Diyos. Habang inaawit ang awit na ito, lahat ng merong mabibigat na problema, marahil ang inyong buhay, ang inyong pamilya, o isa sa mahal niyo sa buhay, gusto niyong ipagdasal sa Panginoon. Habang inaawit ang awit na ito, lumapit kayo rito sa harapan. Dahang-dahang kayong lumapit sa harapan at sasamahan namin kayo sa panalangin may pananampalataya. Sa Kanya ay susunod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Just for a while, please. Si Jesus po ay nasa ating kalagitnaan. Matthew 18 verse 20, He said, if there are 2 or 3 gathering together in my name, I am in your midst. Wow. Nasa atin ang Diyos na nagsabi sa Matthew 28 verse 18, all power in heaven and in earth is given to me in my hands. Kaya lumapit tayo sa Kanya ng may pananampalataya and we will receive complete victory. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Pinupuri ka namin, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Salamat, Panginoon. Binuksan mo na ang mga bintana ng kalangitan. Inuunat mo na, O Diyos, ang iyong mahabang kamay, ang iyong makapangyarihang kamay, ang iyong mapagpagaling na kamay, ang iyong mapagpalang kamay. Kung kayo may sakit, ipatong ang isang kamay ninyo sa bahagi ng katawan niyong may sakit. Ang isang kamay ay itaas ninyo. Hallelujah. Patuloy niyong buksan ang inyong bibig at sabihin niyo, Hallelujah, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. O anuman
man ang inyong problema, marahil financial, problema sa asawa, sa anak, sa magulang, sa kapatid, sa isang minamahal, o problema sa husgado, sa opisina, sa trabaho, anumang klaseng problema, tandaan ninyo, pag samasamahin man ang problema sa balat ng lupa, ang Diyos ay higit na malaki sa totality of problems in this world. The God who created the heavens and the earth, who hangeth the earth upon nothing, is much, much bigger than the totality of problems in this world. Hallelujah! O Panginoon, iunat mo, Diyos, ang iyong mahabang kamay. Patungan mo ngayon ang iyong mapagpalang kamay, ang mga lalaki at babaeng lumalapit sa iyo, Panginoon. Hallelujah! Kangina, binigyan mo sila ng katiyakan ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Nang ihandog nila at isurrender ang kanilang buhay sa iyo, isinulat mo na ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay sa langit. You already registered their names as citizens of heaven. At sila binigyan mo ng karapatang maging anak ng Diyos. O Diyos, amang sumasalangit, pagpalain mo ngayon ang mga anak mong ito, Panginoon. Buksan mo ang lahat ng bintana ng langit, Panginoon. Ibuhos mo ngayon, Panginoon, ang surging resurrection power of Jesus, the same Spirit that raised up Jesus from the dead, and begin to quicken their spirit, quicken their soul, quicken their mortal body, quicken even their finances, Lord, even their family, quicken, Lord, and make them whole in the name of Jesus. In the name of Jesus, lahat ng may sakit sa mga latay ni Jesus, kayo'y gumaling na. Huwag kayong papayag ng sakit ay may karapatan sa inyong katawan. Sa pangalan ni Jesus, palayasin nyo ang sakit karamdaman sa pangalan ni Kristo Jesus. Lahat ng sakit karamdaman sa katawan ng mga anak ng Diyos, lumuhod kayo sa makapangyarihang pangalan ni Kristo Jesus. I bind you with the blood of Jesus. I bind you in the name of Jesus. Right now, ginagapos namin ang lahat ng sakit karamdaman sa katawan ng mga anak ng Diyos, mula sa ulo hanggang talampakan, sa lahat ng bahagi ng inyong katawan. Ginagapos natin sa pangalan ni Jesus ang lahat ng sakit karamdaman. The gates of hell cannot prevail against His church, and God has given you all the keys of the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth shall be bound in heaven. Whatever you loose on earth shall be loose in heaven. Gapusin ninyo ngayon ang lahat ng gawa ng dyablo sa inyong buhay, sa inyong katawan, sa inyong kaisipan, sa inyong kabuhayan. Yes, I bind all diseases. I bind all sicknesses. I bind all the causes of pain. I rebuke you in Jesus' name. Jesus Christ was wounded for our transgressions, bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was laid upon Him. By the stripes of Jesus, God's people are healed. By the stripes of Jesus, God's people are healed. By the wounds of Jesus, God's people are healed. Sa mga latay na tinaglay ni Jesus, ang kanyang mga anak ay gumaling na sa mga karamdaman. Tanggapin ninyo ang himala ng kagalingan. Tanggapin ninyo, receive your miracle healings. Receive your healings. You were healed. You were healed by the stripes of Jesus. Begin to thank the Lord. Begin to thank the Lord. We rebuke any remaining sicknesses in your body. We rebuke even cancer, cancerous diseases, heart diseases, all kinds of diseases in Jesus' name. Bone diseases, any sickness in the flesh, in the bone, in the blood, in Jesus' name, in the heart, in the brain. Yes, in Jesus' name. All diseases and sicknesses mula sa inyong ulo hanggang sa inyong buong katawan at talampakan, we rebuke them all. We bind them by the blood of Jesus. We command them to get out of your bodies. Oh yes, Satan and all your demonic spirits, loose the bodies of these people. Their bodies were healed by the stripes of Jesus, and their bodies are now temples of the Holy Spirit. Raise up your hands and say, thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. By your stripes, By your stripes, by your wounds, by your wounds, sa iyong mga latay, sa iyong mga latay, ako'y gumaling na. ako'y gumaling na. Squatter na sa aking katawan Squatter na sa aking ang katawan. lahat ng klase ng sakit. Lahat ng klase ng sakit. Pinalalayas ko Pinalalayas ko sa kapangyarihan ng dugo ni sa Jesus. kapangyarihan ng dugo ni Jesus.
sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Yesus. Makapangyarihang pangalan ng Panginoon. Lahat ng sakit karamdaman. Lahat ng sakit at karamdaman. Wala na kayong karapatan sa aking katawan. Wala na kayong karapatan sa aking katawan. Go and flee. Oh, I'm free. Lumayas kayo sa aking katawan. Ang katawang ito'y templo ng banal na Espiritu. Katawan na ito ay templo ng banal na Pinagaling sa mga latay ni Jesus. Pinagaling sa latay ni Jesus. Pinalaya ng dugo ni Jesus Pinalaya ng dugo ni Jesus. sa lahat ng sumpa ng sakit, Sa lahat ng sumpa ng sakit. karamdaman Karamdaman. at kamatayan. At kamatayan. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. You healed me You healed me by the power of the Holy Spirit. by the power of the Holy Spirit. I am made whole. I am made whole. You are made whole. You are made whole. I'm being led to pray for your financial problems. Raise up your hands. Satan, you are the author of poverty. You are the author of financial bankruptcy. You are the author of laziness. You are the author of vices. You are the author of all negative things in the lives of God's people. I come against you, Satan. I bind you by the holy blood of Jesus Christ in Calvary. I rebuke you in Jesus' name. I cancel the curse of sickness, the curse of poverty in the finances of God's people. Get out, get out, get out of the lives of God's people. They are recipients of financial victory. They are recipients of financial miracle. They are recipients of the promise of God. I wish above all things that thou mayest prosper, be in health as your soul prospereth. Receive the spirit of financial freedom. Receive the spirit of prosperity. Receive the spirit of financial victory. Receive your financial victory. Welcome them. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Everybody say, thank you, Lord. Thank you, Lord. I am entitled I am entitled as a child of God as a child of God for the gift of for salvation, the gift of salvation, the gift of eternal life, for the gift of eternal life, the gifts of the healing, gift of healing, the gift of the prosperity, gift of prosperity, financial freedom, financial freedom, and material abundance. material abundance. I receive them all I receive them all by faith by faith in Jesus' mighty name. in Jesus' mighty name. I receive them all. I receive them all. I receive my complete victory I receive my complete victory for my life, for my family, for my family, for all my loved ones. all my loved ones. Mula ngayon, Mula ngayon, hindi na kami pwede hindi na kami pwede na paikutin ni Satanas. ikuti ni Satanas. Ginagapos kita, Satanas, Ginagapos kita, Satanas, ng banal na dugo ni ng Jesus. banal na dugo ni Wala Jesus. ka ng kapangyarihan sa aking buhay. Wala ka ng kapangyarihan sa aking Wala kang buhay. kapangyarihan sa aking pamilya. Wala ka ng kapangyarihan sa aking Wala kang pamilya. kapangyarihan sa aming kabuhayan, Wala ka ng kapangyarihan sa aking sa aming hanap buhay. sa aming hanap buhay. Wala ka ng kapangyarihan Wala ka ng kapangyarihan sa lahat ng miyembro ng aming pamilya lahat ng miyembro ng aming at sa lahat ng aking mahal sa buhay. sa lahat ng aking mahal sa buhay. I bind you I bind by you the blood of by Jesus. the blood of Jesus. I rebuke you, Satan. I rebuke you, Satan. Get out of my life Get out of my life. in Jesus' name. In Jesus' name. Bukas na ang langit Bukas na ang langit sa aking buhay. sa aking buhay. My life now My life now is with an open heaven. is with an open heaven. Ako'y tagalangit na. Ako'y tagalangit na. I am victorious. I am victorious. I am a winner. I am a winner. Thanks be to God Thanks be to God who gives me the victory gives me the victory in Christ Jesus. Christ Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise Partner with us by sending your donations.
to Light TV Ministries Foundation Incorporated. Bank details: Bank of the Philippine Islands. Account name: Light TV Ministries Foundation Incorporated. Account number 004031006401. Swift code BOPIPHMM, Manila, Philippines. China Banking Corporation. Account name: Light TV Ministries Foundation Incorporated. Account number 102500001426. Swift code CHBK PHMM, Manila, Philippines. Thank you for partnering with Light TV, God's channel of blessings.